Sa wakas no, nakuha na muli dito ng Boston Celtics ang kanilang pang-18 NBA Championship. At dito nga sa paghaharap ng Dallas Mavericks kontra dito sa Celtics ay masasabi natin na ito na ata ang simula ng new era ng NBA. Matapos nga ang mahabang serye ngayong taon sa NBA, kung titignan natin ang lineup ngayon dito ng Boston Celtics, sasabi natin na malayo pa ang kanilang mararating. Kung titignan kasi natin ang dalawa sa mukha ng franchise ng Boston na sila Jason Tatum at Jaylen Brown, ay nag-iedad lamang to ng mid-20s. Itong si Tatum, 26 years old, samantalang si Brown naman ay 27 years old lamang. Batang-bata pa at masasabi natin na talagang nasa prime era pa nila. Pero bukod nga sa lahat no, napakagaling din talaga dito ng general manager ng Boston Celtics na si Brad Stevens. Ngayon wala akong masasabi sa kanya kung hindi puro papuri lamang. Ilang isa sa pinakamagandang desisyon nila ay ang pagkuha dito kay Jrue Holiday dito nga para sa Milwaukee Bucks. Palit dito nila Robert Williams III, Malcolm Brogdon at 2 first round picks. Isa talaga sa mga naging pinakasusi dito ng Boston Celtics, parang madalas sila dito sa NBA Finals. At ba dyan no, hindi lamang sila Jason Tatum at Jaylen Brown ang nasa mid-20s dahil itong si Kristaps Porzingis ay nag-iedad lamang ng 28 years old. Pero kahit na injury siya ay napakalaking bagay pa rin yung nakapaglaro siya dito sa playoffs at dito nga sa NBA Finals. Hindi natin pwede na lang basta i-disregard yung mga ambag dito ni Kristaps dahil kung sakasakaling wala siya sa mga games na yon ay baka sakasakaling iba rin ang pinag-uusapan natin ngayon. Siyempre hindi rin mawawala ang mga backup players dito nila Jason Tatum at Jaylen Brown na si Derek White. Mukha lang itong matanda tignan pero nag-iedad lamang ito ng 29 years old. Pero grabe sa edad pala ng mga players na to ay masasabi natin na talagang malayo pa ang kanilang lalakbayin. Sabi natin no, nasimula pa lang to ng kanilang pagdodomina ngayon dito sa NBA. Pero syempre no, sa kabila ng mga batang players na yan ay meron din talagang tulong mula dito sa mga veteranong players. Kagaya na lamang dito ni Al Horford. Sa edad na 38 years old ay nakapagtala pa rin to this season ng 8 points, 6 rebounds, 2 assists, shooting 51% from the field. Masasabi natin na talagang kumpletos rekados ngayon dito ang Boston Celtics at talagang deserve nilang manalo ngayon dito sa NBA Championship. And mas malaking pressure na ngayon na nakatutok dito para sa Boston Celtics. Ilang sunod na question ngayon ay kung madedefend nila ngayon ang pagiging NBA champion for next season. Siyempre unang-unang hindi papayag dyan ang katunggali nila ngayon dito sa NBA Finals, ang Dallas Mavericks. Tapos pa rin dito para sa Mavs dahil ipinakita talaga nila yung lahat na makakaya nila dito hanggang sa NBA Finals. Di rin talaga biro ang pinagdaanan nito dito sa Western Conference, no? Bilang ang Boston Celtics ang masasabi nating nasa new era, dahil maski itong Dallas Mavericks ay nag-average lang din ng mga 20s ang mga main players dito. Bukod kasi kay Kyrie ay halos lahat ng mga starters dito ay nasa 20s lamang. So yun, congrats dito para sa Boston Celtics at better luck next time naman para dito sa Dallas Mavericks. Hopefully next year o sa mga susunod na taon ay makita ulit natin itong rematch game ng Boston Celtics at Dallas Mavericks dito nga sa NBA Finals.